May mga taong iwan ka kapag wala ka ng maibigay pero may isang hayop na mananatili kahit wala ka ng lahat. Sa isang maliit na bayan sa Leyte, may isang asong araw-araw naghihintay sa terminal ng bus. Payat, marumi, at tahimik lang itong nakaupo habang nakatingin sa bawat bus na dumarating. 7 taon na yatang naghihintay yan, sabi ng konduktor. Marami nang nagtangkang umampon sa kanya pero palagi siyang bumabalik sa terminal. Hanggang isang araw, dumating si Mira. 12 taong gulang, tahimik at bagong lipat sa baryo. Habang umiiwas ang lahat sa aso, lumapit si Mira at inabutan ito ng tinapay. "Gutom ka ba?" Dahan-dahang kumain ang aso. Hindi alam ni Mira na yon na pala ang simula ng pinakamahalagang pagkakaibigan sa buhay niya. Ulila na sa ama si Mira. Ang nanay niyang si Elena ay naglalaba para mabuhay sila. Madalas walang ulam at halos tubig lang ang laman ng tiyan nila. Pero kahit mahirap ang buhay, araw-araw pa ring dinadalhan ni Mira ng pagkain si Bantay. Kapag umiiyak siya, tahimik lang na tumatabi ang aso. Kapag mag-isa siya, palaging naroon si Bantay. Sa bawat pagod at lungkot ni Mira, si Bantay ang naging katahimikan ng kanyang puso. Isang gabi ng malakas na ulan, nakita ni Mira si Bantay na nanginginig sa ilalim ng lumang bangko sa terminal. Napansin niya ang lumang kwelyo nito. "Para kay Bantay babalik ako." "Ramon ni." Doon niya nalaman ang kwento ng aso. Ayon kay Mang Tonyo, dating driver ng bus, si Ramon ay isang mabait na lalaki na tanging si Bantay lang ang kasama sa buhay. Isang araw, umalis siya papuntang Maynila para magtrabaho. "Hintayin mo ako ha? Babalik ako." Pero hindi na nakabalik si Ramon dahil na-aksidente ang sinasakyan niyang truck. Hindi iyon alam ni Bantay. Kaya hanggang ngayon naghihintay pa rin siya. Napaluha si Mira. Minsan pala mas marunong magmahal ang hayop kaysa tao. Unti-unting naging mabait ang buong baryo kay Bantay. May nagpapakain, may gumagawa ng higaan, at may nag-aalaga sa kanya. Ang dating pinapalayas lang noon, ngayon ay naging inspirasyon na ng buong komunidad. Pero dumating ang mas mabigat na problema. Nagkasakit ang nanay ni Mira at wala silang pera. Para makabili ng gamot, nagtrabaho si Mira sa terminal. Naglilinis, nagwawalis at nagbubuhat kahit bata pa siya. Minsan, kahit pagod at gutom na siya, inuuna pa rin niyang pakainin si Bantay. Dahil para kay Mira, hindi lang aso si Bantay, pamilya na rin ito. Isang gabi habang pauwi siya, hinarang siya ng 3 lasing na lalaki. Nanginginig si Mira. Pero biglang tumahol si Bantay at tumalon para protektahan siya. Galit na pinalo ng kahoy ang aso. "Bantay!" sigaw ni Mira habang niyayakap ang dugo ang aso. Dinala nila ito sa veterinaryo, ngunit mahal ang gamutan. Hanggang sa nag-ambagan ang buong baryo para mailigtas si Bantay. At doon na-realize ni Mira. Kapag tunay ang pagmamahal, kaya nitong baguhin kahit ang pinakamalamig na puso. Makalipas ang ilang buwan, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang lugar. Naipit si Elena sa bumagsak na bahay habang umiiyak si Mira sa gitna ng baha. Walang makalapit. Pero tumakbo si Bantay para tawagin ang rescuers. Nailigtas si Mira at Elena. Pero sa gitna ng malakas na agos, tinangay si Bantay. "Bantay!" 3 araw siyang hinanap ng buong baryo. Hanggang isang umaga, natagpuan siyang sugatan sa terminal. Bumalik siya sa lugar kung saan niya hinihintay ang taong mahal niya. Napaiyak si Mira habang niyayakap ang aso. "At mula ngayon hindi ka na maghihintay mag-isa." Lumipas ang mga taon. Naging guro si Mira habang matanda na si Bantay. At kahit mahina na ito, araw-araw pa rin silang pumupunta sa terminal. Doon kung saan nagsimula ang lahat. Doon kung saan natutunan ni Mira na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa salita kundi sa pananatili. Isang dapit hapon sa terminal, nakahiga si Bantay sa kandungan ni Mira. "Salamat dahil hindi mo ako iniwan." Tahimik na tumingin ang aso. At dahan-dahan itong ipinikit ang mga mata. Mapayapa. Parang sa wakas nakapagpahinga rin siya matapos ang mahabang paghihintay. Gumawa ng maliit na estatwa ni Bantay ang buong baryo.
May nakasulat. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko kahit gaano katagal ang paghihintay. Kung ikaw si Bantay, hihintayin mo rin ba ang taong mahal mo kahit alam mong baka hindi na siya bumalik? At kung may isang hayop na nagmahal sa iyo ng totoo, naparamdam mo rin ba sa kanya kung gaano siya kahalaga habang buhay pa siya?